when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Right, so magandang gabi po sa ating lahat. Para po dito muli po tayo sa ating daily words of encouragement at tuloy-tuloy pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ano po? At sa mga sasama po sa ating trust distribution, kung meron pong gustong sumama, tayo po ay magbibigay ng gospel tracts dito sa night market po natin dahil napakarami pong tao po. And maya-maya po after this, mga kapatid, kita-kita po tayo sa dyan sa night market. Alright? Tayo po ay manalangin bago natin basahin ang ating talata. Dakilang Ama, Diyos namin banal, pagpalain niyo po ang inyong salita muli na aming pag-aaral ngayong gabi. Naway kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig, saan po sila naroon, kasama po ang kanilang pamilya. At naway meron muli kayong mapulot na prinsipyo at mai-apply namin sa aming pamilya. Patawad sa kasalanan na nagawa, in Jesus' name I pray. Amen. Dito po sa Isaiah 9 verse 6, sabi ng Biblia, ito po ay mga prophecy, mga kapatid, na pinoprophesy ni Prophet Isaiah, na meron nga pong ipapanganak. Ang sabi ng Bible dito, for unto us a child is born. Yan po ang pamagat natin. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung mga titulo po ng Panginoon na yan, isa-isahin po natin sa mga susunod na araw upang talagang mapahalagahan natin. Ngayon po muna ay a child is born. Alright? A child is born. So, prinopisay po ni Isaiah ito many years back, before it came to the fulfillment, doon po sa Matthew chapter 1 verse number 23, nasabi doon, merong ipapanganak ng pangalan ay Jesus, nang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Alam niyo po, itong sineselebrate po nating Christmas season ngayong December, it's all about the Lord Jesus Christ. At dapat makita po natin ang pinaka-purpose, bakit po siya naipanganak. Ano yon? Para iligtas ang lahat ng tao. To save His people from their sins, sabi po ng Bible, Matthew 1:23. At sayang po, ang pag-celebrate natin ng Christmas, pag hindi po natin alam ang pinaka-purpose, bakit tayo may Christmas, di ba? Tingnan niyo po, pag December, ay hindi si Jesus Christ ang talagang sumisikat. Sino? Si Santa Claus. Na si Santa Claus tayo ay galing sa North Pole, malamig na lugar. By the way, wala pong namumuhay sa North Pole sa sobrang lamig. Pero ayon sa kanilang tradition, ay itong si Santa Claus ay galing sa North Pole. And, so na si Santa Claus po na ito ay bumabiyahe siya sa gabi, dala-dala ang kanyang karuwahe, at ang kanyang rota, ang kanyang dinadaanan ay sa alapaap. Ang humihila ng kanyang karuwahe ay si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, yung shiny nose, di ba? And have a shiny nose. Magandang gabi, Nana Tessie, diyan sa bata. Okay? So meron siyang shiny nose. Sabi ng Biblia, wala pong ganyan, mga kapatid, di ba? At pupunta siya doon sa mga bahay-bahay, at pag nakarating po siya sa mga bahay-bahay, ay dapat may makita siya doon sa labas ng yung tawag doon, yung sack. Ano ba yung sack? Medyas, di ba? So, kasi pagka nakita niya yung medyas,
ay lalagyan niya daw ng regalo according sa iyong pagnanais. Sinubukan ko po yan nung bata ako eh. Pero ang nilagay ay sabon na Champion. Si Kuya Glenn ang naglagay nun Di ba? Pero alam nyo, wala pong Santa Claus na dumadaan sa alapaap. At alam nyo, yung medyas ay doon sa labas nilalagay. Saan dumadaan si Santa? Doon sa chimney. Ibig sabihin, paloob. Diba? So kung sa labas ang medyas at dumaan siya sa chimney, doon sa loob, wala siya, hindi niya makikita. Pero alam niyo po ang nagiging sikat pag Christmas season, mas sikat si Santa kaysa kay Jesus Christ, di ba? Kaya nga Santa Claus is coming to town. Alam niyo, pag in-scramble niyo po yung word na Santa, ay nagiging Satan po yan Oho, may kwento po yan. Pag i-research ko po kung saan nanggaling si Santa, ano ang tunay niyang pangalan, at ano ang pakay niya. Pero alam niyo ito, Christmas is not about Santa Claus. Christmas is not about food. Christmas is not about Christmas light. Christmas is not about Christmas tree. Di ba? Yung isang mayor, wala muna tayong Christmas tree, sabi niya. So, again, Christmas is all about the Lord Jesus Christ. Hindi po Christmas is all about kung ano-ano pa. Oho, dapat walang silbi ang Christmas season pag hindi naunawaan bakit mayroong Christmas. Ano yung dahilan? Bakit may Christmas? Ito a child is born. Sino yung child na yan? Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Savior. Sino ang ililigtas niya? Makasalanan. Ikaw at ako, lahat ng tao. At gusto niya tayong mapunta sa langit, kapatid. Kaya lang, pagka nagse-celebrate ang tao, merong pagkain, may Christmas light, may video okay, at nalalasing, at yun, ganun ang celebration nila Kaya lang, hindi naman, pag tinanong mo, saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi ko tiyak. Ayun. So, iba ang pag-celebrate ng Christmas season, kapatid. Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, it's not about Christmas light, Christmas tree, it's not about food, it's not about kung ano-ano pa man, hindi video okay, hindi naglalasingan, or ano pa man dyan, Ngayon, pag tinanong mo, tiyak ka sa langit ka pupunta. Hindi, walang nakakatiyak. So, hindi niya naunawaan bakit may Christmas. Talaga. Mali ang kanyang pag-celebrate, kapatid. Christmas is not about fireworks din. Oo. But Christmas is about a Savior na naipanganak doon po sa Bethlehem many years ago. 25 years ago. Di ba? So, dapat siyang makita natin. At by the way, kung sino po ang sineselebrate natin, yung kanyang kapanganakan, di ba? Dapat siya yung masaya. By the way, hindi naman po tayo naniniwalang December 25. Wala pong ganyan sa Bible na December 25. Kaya lang, nagse-celebrate na lang po tayo ng December sapagkat ito po yung universal acceptance na celebration. Alangan namang aawit tayo ng We Wish You a Merry Christmas pagka February or Marso or Abril or November 1. Mahirap naman po yun Oo, pinakamaganda ay mag-celebrate tayo na ang Panginoon ay naipanganak. A child is born. Tayo nga po, pagka nagbe-birthday tayo, di ba, sineselebrate natin yung physical birthday natin. How much more ang Panginoong Jesucristo na siyang naging tagapagligtas natin? At dapat kung sino ang naipanganak, ang sineselebrate, siya dapat masaya. Tanong ko sa inyo, pagka naglalalasingan ba, masaya ang Diyos? Pag nagbibidyo okay, naglalasingan at nag-aaway, nagpapatayan, masaya ba ang Diyos? Di ba? Hindi So kaya nga po, kinakailangan ang Panginoong masaya. Paano natin pasasayan ang celebrant? Dapat, katulad ng mga wise men, di ba? Ay nag-worship sila sa ating Panginoon nung nakita nilang nung nalaman nilang ipinanganak si Kristo. Nagbiyahe agad sila through the guidance ng star na yon. At nung natagpuan nila ang Panginoon doon sa house, sabi ng Bible, ay nag-worship sila. So, paano pasasayan ang celebrant? I-worship mo siya. Yun. Dapat ang gagawin pa natin. Hindi video okay na naglalasingan. Di ba?
I-worship siya, kapatid. Ano pa? Paano mo siya pasasayahin? Yung wise men, nag-alay sila ng tatlong klaseng gift, diba? Gold, myrrh, and frankincense. Meron silang offering, they presented gifts. So, bakit? Siya may birthday. Diba? Sabi nga ng nakikita ko sa Facebook, humihingi sila ng regalo sa ninang at ninong. Tanong ng ninong at ninang, birthday mo ba? Hindi. Sinong by birthday? Si Jesus, sabi nila. Di wala kang regalo. So kaya bakit? Kasi kung sino dapat ang may birthday, siya yung nire-regaluhan. Diba? Kaya meron pong happy birthday Jesus gift. Diba? Or kaya Christmas program ang church, dapat meron tayong dinadalang offering din sa Panginoon. Kasi bakit? Siya yung may birthday. Siya dapat ang aalayan. Siya dapat ang binibigyan. Pag binigay mo yung offering mo sa church, ginagamit sa kanyang gawain. Di masaya ang Panginoon? Maraming naabot na kaluluwa, di ba? At paano mo pa sa pinapasaya? Gawin mo ang kanyang reason, bakit siya naipanganak? A child is born to save people from their sin. Kung save ka na at ligtas ka na, ipamahagi mo sa iba na ligtas ka. Para makakilala sa ating Panginoon na naisilang maging tagapagligtas sa mga taong yan sapagkat hindi po nila alam Kaya pag tinanong mo saan ka pupunta, hindi nila alam. Bakit? Kasi hindi nila naririnig ang katotohanan na siya ay Savior. A child is born. Sino? Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Savior. Sinong isi-save? Tao. Diba? At hindi nila alam yan kasi ang akala nila, relihiyon ang Savior or good works ang Savior, penitensya ka para mapunta ka sa langit, hindi sampalatayanan na natanggapin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas. Sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang Christmas. Alam niyo po, the greatest gift this Christmas season ay eternal life. Yan ang dahilan bakit naisilang ang Panginoon para bigyan ang tao buhay na walang hanggan. Kaya the greatest gift that you could ever give to your loved ones and to anyone this Christmas season is eternal life, kapatid. Maaaring nabigyan mo na siya ng regalo, ng damit, ng cellphone, ng sapatos, o anumang material na bagay, pero pag hindi mo na ibigay ang regalong buhay na walang hanggan, sayang. Nabigyan mo nga sila ng damit, impyerno naman pupunta. Bigyan mo nga ng sapatos, sa impyerno naman pupunta. Diba? Nabigyan mo nga ng cellphone, sa impyerno naman pupunta. Pinaka-the best gift ngayong December, buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yan po ang kadahilanan bakit po naisilang ang ating Panginoon at we should celebrate Christmas rightly according to the Bible. Worship God, presented gifts, sabi ng Biblia, and share the reason why He was born, to save that which was lost. Para ang tao magkaroon ng regalong buhay na walang hanggan. Okay? Yan po muna ho. Itutuloy po natin bukas. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. At salamat nga po kayo na isilang upang maging tagapagligtas namin. At salamat because we received the best gift we could ever receive, the gift of eternal life. And this is the best gift that we could be able to give as well to the people around us. Meron silang buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala, patawad sa kasalanang nagawa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Shout out po sa lahat na nakikinig. Kuya Metong Rapisura dyan sa Batak or nasa Badok. Mang Metong, Merry Christmas. Kuya Han Taro Chan, Kuya Han sa Bulacan po yan. Sir Oliver Sam Rafael, dyan po yan sa Batak City. And Brother Darwin Aguliana, dyan po sa Curimao, Ilocos Norte. Nana Desi, dyan po sa Batak. Sa lahat din po ng magla-live or replay, later on, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Okay, magandang gabi rin po sa mga nanonood at manonood dyan sa Asia, dyan sa Pangasinan, sa Ilocos, Ilocanja, at sa Amerika at iba-iba pa pong lugar. Okay, so magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.